Kumusta mga ka-movie? Welcome ulit sa Minutes Movie Recap. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang 2023 movie film na pinamagatang The Killer. Nagsimula ang pelikula sa kaakit-akit na lungsod ng Paris. Makikita natin ang isang asasin na nagising sa maalikabok at tiwangwang na silid sa tapat ng engranding hotel, matyagang naghihintay para sa pagdating ng kanyang target. Ang asasin ay hindi pinangalanan ngunit tinatawag siyang The Killer. Isinasalaysay niya ang mga karaniwang ginagawa niya gaya ng pagkain sa McDonald's at pagyoyoga. Ang kanyang propesyon ay nangangailangan ng mahabang pasensya dahil sa nakakapagod na katangian ng paghihintay. Sa ika-6 na araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang handler na si Edward Eddie Hodges na kumpletuhin na ang trabaho niya sa loob ng susunod na 24 oras. Sa kabutihang palad ang kanyang target sa wakas ay lumitaw na rin na may kasamang babae. Ang target niya ay mukhang mayaman kung saan mayroon pa itong mga escort. Mabilis na inihanda ng killer ang kanyang sniper rifle upang tapusin na ang misyon bago sumapit ang ibinigay na deadline sa kanya. Habang sinasayawan ng escort na babae ang target malapit sa bintana, ang killer ay matyagang hinihintay ang tibok ng puso niya na maabot ang perpektong rate na mas mababa sa 60 bago niya kalabitin ang gatilyo. Nabanggit niya na ang rate na ito ay perpekto upang tagumpay niyang mapabagsak ang target. May pinanghahawakan siyang pragmatikong pilosopiya na hindi raw siya naniniwala sa swerte o malas. Bago kumalabit, binigkas niya ang isang set of rules na gumagabay sa kanyang mga aksyon. Ang mga tuntuning ito ay kabilang ang hindi pagtitiwala sa sinuman at gawin lamang ang ibinigay na utos at pag-iwas sa pakikiramay na nakikita niya bilang isang kahinaan. Ayon pa sa kanya, ang mga prinsipyong ito ay mahalaga sa pagkamit ng tagumpay sa linya ng kanyang trabaho. Nang makakuha siya ng malinaw na anggulo sa kanyang target, sakto namang humarang ang babaeng escorts kaya ito ang namatay sa halip na ang target. Ito ang kauna-unahang misyon na nabigo niya, at dahil dito hindi lamang mawawala ang kanyang pagkakataon na mabayaran, kundi ang target niya rin ay mapapasailalim na ngayon sa mahigpit na proteksyon. Mabilis niyang inimpake ang kanyang mga kagamitan at nagmadaling lumabas sa gusali. Sumakay siya sa kanyang scooter para makatakas bago dinagsa ng mga pulis ang buong hotel. Pagkatapos iniwan niya ang kanyang scooter sa kalsada at tinapon ang rifle sa basurahan upang maiwasan ang anumang suspetya. Pumunta siya sa pampublikong banyo kung saan nag-ahit siya at binago ang kanyang itsura, saka tumungo sa airport upang mag-book ng flight para sa araw. Doon, napansin niya ang misteryosong lalaki na nakasuot ng suit, na pinaniniwalaan niyang asasin din katulad niya at inakala niyang ipinadala ito upang patayin siya. Noong gabing iyon nang siya ay pumunta sa hotel room, nakatanggap siya muli ng tawag mula sa kanyang handler. Sinabi nito na siya ay gumawa ng isang malaking pagkakamali dahil sa nabigong pagpatay sa target. Nang marinig ito, hindi siya mapakali at hindi rin makatulog. Hawak niya ang isang kutsilyo habang nakaupo sa sopa dahil nangangamba siya na baka ang lalaki mula sa airport kanina ay dumating para tapusin siya. Buti na lang walang nangyari sa gabing iyon at ligtas siyang nakahabol sa kanyang flight pabalik sa sikreto niyang hideout sa Dominican Republic. Napansin niya ang ilang upos ng sigarilyo sa lupa at mga bakas ng paa. Agad niyang napagtanto na marahil may taong pumunta dito kanina. Agad niyang kinuha ang kanyang baril at nagmadaling tumakbo sa loob ng kanyang bahay. Pagkaraan ng ilang sandali ay natuklasan niya ang hindi niya inaasahan kung saan nagkalat ang mga dugo sa buong dingding ng kanyang kwarto at nawawala din ang kasintahan niya. Agad niyang napagtanto na malamang dugo ito ng kasintahan niya kaya dali-dali siyang pumunta sa ospital kung saan ang kanyang girlfriend na si Magdala ay nasa malubhang kalagayan. Bahagya pa itong nakapagsalita at tiniyak ni Magdala na wala siyang ibinunyag sa mga umatake tungkol sa kanya. Nandun din ang kuya ni Magdala na si Marcus at sinisisi nito ang killer sa nangyari sa kanyang kapatid, pagkatapos nagbigay siya ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga assailant na binanggit na may 2 taong pumasok sa bahay, isang lalaki at isa pang babae. Pumunta raw ang mga ito para patayin siya ngunit nang hindi nila siya mahanap, si Magdala ang napagdiskitahan nila. Dagdag pa niya na ang mga assailant ay sumakay ng kulay berde na parang taxi. Nang marinig niya lahat ng ito, nakiusap siya kay Marcus kung pwede ba nitong bantayan muna si Magdala. Sumunod na eksena, bumalik siya sa kanyang bahay at naghukay sa isang lihim na lugar sa likod ng bahay niya. Nahukay niya ang isang safe na may laman na itim na bag. Inilabas niya ang ilang pistol mula sa bag at naghanda na para ipaghiganti ang kanyang kasintahan. Una, pumunta muna siya sa airport para hanapin ang driver ng taxi na naghatid sa assailant sa kanyang hideout.
Gayunpaman napansin niya na ang lahat ng mga taxi ay magkakapareho ng kulay kaya marahil may kumpanyang namamahala sa mga sasakyan na ito. Sa makatuwid, sa gabing iyon, pumunta siya sa cab management office at palihim na pumasok sa main server room at doon ay iginapos niya ang manager saka binuksan ang computer para hanapin ang driver na nagmaneho mula sa airport patungo sa kanyang hideout. Pagkatapos ng maraming pananaliksik, sa wakas nakuha niya na rin ang pangalang Leo, ang driver na nagdala sa mga assailant sa kanyang bahay. Kinaumagahan, nahanap niya si Leo at sumakay sa loob ng kanyang sasakyan. Ilang sandali, nilabas niya ang pistol at nagbanta sa driver na ibunyag ang tungkol sa kanyang mga pasahero. Dahil dito napilitan si Leo na ihayag ang impormasyon ng mga assailant. Isiniwalat niya na ang mga ito ay isang lalaking matipuno at may sugat sa binti at isang medyo may edad ng babae na may puting kulay ang buhok. Isang oras daw nilang pinaghintay si Leo sa bahay at sa pagbalik nila ay may bahid na sila ng dugo sa kanilang mga damit bago sila ibalik papuntang airport. Matapos makuha ang lahat ng impormasyon mula kay Leo, pinatay niya si Leo ng isang putok direkta sa ulo. Ito ay dahil ayaw niyang mag-iwan ng anumang suspetya patungkol sa paghahanap niya sa mga assailant. Ang susunod niyang destinasyon ay sa opisina ni Hodges sa New Orleans, Louisiana. Napunta ang eksena sa isang storage room kung saan ang killer ay kinuha ang ilang mga kakailanganin niya tulad ng recycling badge. Kinaumagahan ay nagbihis siya bilang basurero at nakakakuha ng access sa opisina ni Hodges. Doon, nakatagpo niya ang secretary ni Hodges na si Dolores at pinilit itong dalhin siya kay Hodges. Pagdating sa silid, sinira niya ang 2 laptop ni Hodges sa mesa na naglalaman ng mahahalagang impormasyon ng kliyente. Pagkatapos inatake niya si Hodges gamit ang nail gun sa dibdib, inaasahan na sa natitirang oras ng kanyang buhay ay ibubunyag nito ang mga pagkakakilanlan ng mga taong sinaktan ang kanyang kasintahan. Sa kasamaang palad, mabilis na binawian ng buhay si Hodges, kaya si Dolores na lang ang natitirang pag-asa niya para kunan ng mga impormasyon. Napilitan si Dolores dalhin ang killer sa kanyang tahanan. Binigay niya ang impormasyon tungkol sa mga assailant sa pamamagitan ng written form. Alam niya na papatayin din siya ng killer kaya nagmakaawa siya sa killer na bigyan siya ng hindi kahina-hinalang kamatayan nang sa ganun makakuha ng insurance ang kanyang mga anak. Medyo nagaalangan ang killer na patayin si Dolores, kaya sa halip na patayin, binali niya ang leeg nito sabay itinulak sa hagdan para magmukha itong kalunos-lunos na aksidente, at upang matiyak ang financial security para sa mga anak nito. Pagkabasa ng impormasyong ibinigay ni Dolores, agad siyang nagtungo sa Florida upang hanapin ang malaking tao na responsable sa pag-atake sa kanyang kasintahan. Tila ba ang assailant na ito ay binon sa Gang the Brute dahil sa kanyang tangkad at masiglang pangangatawan. Sinusundan niya ang lalaki ng ilang araw at nalaman ang pang-araw-araw na routine nito. Isang gabi, sa wakas ay nagpasya na siyang patayin ang lalaki. Pumuslit siya sa bahay kung saan nakatagpo niya naman ang mabangis na pitbull. Pinakain niya ang aso at naglagay siya ng gamot pampatulog sa pagkain ng aso, na nagsanhi para ang aso ay mabilis na nakatulog. Ilang sandali, pagkapasok niya sa apartment ng assailant, lingid sa kaalaman niya na hinihintay na rin pala siya ng assailant. Kasunod nito, isang matinding sagupaan ang naganap sa pagitan ng dalawa. Medyo hirap ang ating bida dahil sa taglay na lakas ng lalaki, pero sa huli, ang killer pa rin ang nagtagumpay kung saan tinuluyan niya ang assailant sa pagbaril nito sa kanyang ulo. Sumunod, nagtungo siya sa isang lokasyon kung saan nahanap niya ang isa pang babaeng assailant na umatake sa kanyang kasintahan. Tinatawag siya ng mga tao bilang the expert. Nilapitan siya ng killer na para bang isa lamang itong regular na pagpupulong. Sa kabila ng pagkabatid na mamamatay na siya, nanatiling kalmado ang babae kung saan nagbahagi pa siya ng kanyang sense of humor. Nagbiro siya tungkol sa isang oso at isang mangangaso na nagsisilbing metapora para sa mapangwasak na landas ng killer dahil sa paghahabol nito ng kanyang malalim na personal na vendetta. Gayunpaman ang ating bida ay wala sa mood para aliwin siya. Pagkatapos ay naglakad sila sa isang kanal kung saan naghahanda na ang killer na barilin ang babae. Ngunit bago niya magawa ito, kunwaring nadapa sa hagdan ang babae at humingi ng tulong sa killer. Gayunpaman, pinanghawakan ng killer ang kanyang mga tuntunin na huwag magtitiwala sa sinuman at manatili lamang sa plano. Lumalabas na nagbabalak pala ang babae na atakihin siya gamit ang isang kutsilyo. Sa sumunod na eksena, ang ating bida ay naglakbay sa Chicago upang harapin ang orkestra ng buong suliranin na ito.
isang mayamang kliyente na pinangalan ng Claiborne. Nang makarating sa marangyang apartment nito, naging intense ang atmosfera dahil sa inakala ng mayamang kliyente na isa siyang magnanakaw. Ngunit nang napagtanto niya na ang lalaki ay ang The Killer, humingi ng paumanhin si Claiborne para sa hindi sinasadyang collateral damage na nangyari sa kanya. Inamin niya na si Hodges ang nagmungkahi sa pag-aalis ng mga suliranin, yun ay ang patayin ng ating bida. Si Claiborne, na tila hindi inisip ang posibleng kahihinatnan, ay sumang-ayon sa mga plano ni Hodges na nagresulta sa kalunos-lunos na kapalaran ng kasintahan ng killer. Sa isang nakakagulat na tagpo, piniling paniwalaan ng killer ang pahayag ng kliyente at nagpasyang hayaan siyang mabuhay. Gayunpaman nag-iwan siya ng babala kay Claiborne na sa anumang pagtatangka sa hinaharap na saktan siya o ang kanyang kasintahan, haharapin nila ang mabagsik niyang galit at paghihiganti. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita ang killer na bumalik na sa kanyang tahanan sa Dominican Republic, kasama ang kasintahan niyang kalalabas lang ng ospital. Dito nagtatapos ang ating kwento. Sana ang ilang minutong pagbuod ng pelikula ay nagbibigay sa inyo ng saya. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe, like, share at pindutin na rin ang bell button upang lagi kayong updated sa bago nating palabas. Thank you for watching.